Magandang araw mga kapatid. Kamusta po kayo? Naway na sa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Tayo po ay magsisimula ng pag-aralan ng salita ng Diyos. Ang topic natin magbabase sa The fruit of the Spirit grows in the garden of obedience. Ganda no ng topic natin. Kaya simulan na natin. Marahil hindi na lang ako magpo-focus sa fruit of the Spirit kasi marami na sigurado ang magtutok tungkol doon. Magpo-focus ako more on yung 8 reasons why obedience is to God is important, no? Yung 8 bagay na bakit importante sa ating Panginoon Diyos ang obedience. Unang-una, Jesus calls us to obey, no? Tinawag tayo ni Jesus upang sumunod sa Kanya. Mababasa natin sa 1:14-15. Ano ba sinasabi sa 1:14-15? Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kitang-kita natin na may hinihingi sa atin ang Panginoong Hesukristo na kung iniibig natin siya at kung tunay nating iniibig siya ay tutuparin natin ang mga kanyang inuutos at itinuro sa atin, no? Kaya makikita natin na blessed tayo sa community kasi na naisasagawa natin ang mga bagay na ito na nasusunod natin lalo sa mga manggagawa at mga tumutupad talaga sa mga alituntunin ng ating Panginoon Diyos, no? Yung linggo-linggo natin na gawain at sariling panalangin ay na nakakatupad tayo, tapos yung pagiging mabuting Kristiyano natin, no? Pang araw-araw. Pangalawa, ang makikita natin ay obedience is an act of worship. Saan ba natin mababasa yan, Brother Romel? Sa Roma 12:1. Tingnan natin ang Roma 12:1. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsambahan ninyo sa Diyos. Papansin natin dito ang ating pagsunod, ang ating obedience ay isa na ring way to worship, no? Isa rin kasi to sa pasasalamat natin sa ating Panginoon sa kanyang grasya na tayo ay nailigtas sa ating mga kasalanan. No? Napakalaking bagay na inaalay natin ang ating sarili bilang way natin na pagsunod at pag-worship sa Kanya. Kaya nga tuwing tayo ay gaganap sa ating mga gampanin sa community, sa mga paghahayo natin, sa ating sasagawa ng mga pagpapalaganap ng salita ng Diyos, ay isa tong paraan ng pag-aalay ng ating sarili upang makaganap sa ating pagsamba sa Panginoon. Pangatlo, God rewards obedience. No? May reward daw ang pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Mababasa natin sa Henesis 22:18. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Mapapansin natin dito na ang pagsunod nila ay may kalakip na gantimpala, no? Tayo rin, mapapansin natin na pag tayo ay laging nakakagawa ng mga gawain para sa Diyos, ay may mga blessings na dumadating sa atin, no? Hindi man monetary, ay ang malaking bagay dito ay ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba health is wealth talaga, no? Isang malaking blessing talaga na hindi tayo na hospital, hindi tayo nagkakasakit kasi napakagastos ngayon na magkasakit, no? Meron nga akong kumare na kakamatay lang, na inabot sila ng 8 million sa pagpapagamot ng cancer. Kaya tayo ay sobrang blessed tayo, no? Na kasi sa ating pagtupad at pagsunod sa pinapagawa ng Diyos, tayo ay nabe-bless ng mga bagay-bagay na magandang kalusugan at lagi tayong safe, no?
Napakalaking bagay nito, no? Okay, pang-apat. Obedience to God proves our love. No? Ang ating pagsunod daw ay pagpapakita na pagpapatunay na mahal natin ang ating Diyos. Saan ba mababasa, Brother Romel, no? Sa unang 1:5-2. Tingnan natin. Unang 1:5-2. Ito ang palatandang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Malinaw na makikita natin na ang pagpapatunay na mahal natin ng Diyos ay ang pagtupad natin ng kanyang mga utos. Makikita naman natin sa banal na kasulatan yan at papag-aralan natin ano yung mga gusto ng ating Panginoon Diyos na ating tuparin upang mapakita natin na mahal natin siya. Ay isa pa, no, na makikita natin na ang ating pagsunod ay patunay na mahal natin ang ating Panginoon Diyos. Sa 2:1, sa 2 John 6, tingnan natin kung ano nakakasulat doon. No? At ganito ang pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay tayo ng ayon sa mga utos ng Diyos. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang-una. Mamuhay kayo ng may pag-ibig. Makikita natin dito na gusto ng ating Panginoon Diyos na mamuhay tayo sa iniutos niya, no? sa piling niya. Mamuhay tayo sa tama na gusto ng Panginoon Diyos. Ito ay nagpapatunay na mahal natin siya. Kaya tanungin natin, kapatid, namumuhay ba tayo sa gusto ng ating Panginoon Diyos upang mapatunayan natin ang ating pagmamahal sa Kanya, no? Panglima natin, no? Obedience to God demonstrates faith, no? Ang pagtupad daw natin sa Panginoon Diyos ay pagpapakita, no, nagde-demonstrate ng ating pananampalataya. Unang-una, alamin natin ang pananampalataya sa mga aklat ng taga-Hebreo. 11:1. Ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kitang-kita dito na parang magtiwala ka at mangyayari ito. Yun ang pananampalataya eh. Ang sumunod ka sa inutos ng Diyos at pagpapakita to ng ating pananampalataya at may mga bagay na darating sa iyo ng kabutihan, no? Ang mahalaga kasi na napapakita natin ang ating pananampalataya kasi kalakip din ng pananampalataya natin ay ang pagmamahal natin sa Kanya. Kaya ito nagde-demonstrate to ng ating pananampalataya, yung obedience natin sa ating Diyos, no? Nakikita kung gaano natin siya pinananiwalaan, na nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa Kanya. Pang-anim, obedience is better than sacrifice. Alam ko sa community, no, kahit sa panahon pa ni Sister Des, ang mga member ng community ay laging sinasabi to, no, obedience is better than sacrifice. Kaya nakakatuwa na nakabaon sa mga members ng Children of Light ang salita na to, na obedience is better than sacrifice. Pero paano ba to, Brother Romel? Saan ba nasusulat ang mga bagay na ito? Mababasa natin sa unang Samuel 15:22. Sinasabi ni Samuel, akala mo ba'y higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog na hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Mapapansin natin dito sa talata na ito na napakahalaga na obedience talaga is better than sacrifice. Kasi saan ba nagmula ito? Kasi sa mga panahon ng Hudyo, yung mga inaalay, mas mahalaga sa kanila yung mag-alay ka kaysa sa ang pagsunod, no? Ito ang way nila na mag-alay ka, nakakasunod ka. Hindi. Para kay Kristo, ang mahalaga ay ang pagsunod mo sa ipinapagawa niya sa iyo na kabutihan sa pang-araw-araw mo, ang pananampalataya mo, kaysa mag-sacrifice ka ng isang bagay, no? Kaya itong obedience is better than sacrifice, nakakatuwa talaga na
Yan ang madalas sabihin, no, nung nag-aaral kasi ng Bible study sa community noon. Natakal kasi to at laging sinasabi ng mga tao. Hanggang ngayon ay sana nandiyan pa rin sa puso at isipan ng mga members ng community ang obedience is better than sacrifice. Pangpito, disobedience leads to sin and death. Ang hindi natin pagsunod ay maaring magdala sa atin sa kasalanan at sa kamatayan. At hindi lang kamatayan dito sa mundo, kundi kamatayan ng ating kaluluwa. Tingnan natin ang unang Korinto 15:22. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Mapapansin natin dito na ang original sin na pinaniniwalaan natin na galing kay Adan at kay Eva ay yan ang nag-lead sa kanilang yung pagkasalanan at maaring kamatayan ng kanilang kaluluwa. No? Pero nung dumating si Kristo at tayo ay sumusunod sa Kanya, nagkaroon tayo ng buhay, no? At maaring makamit ang buhay na walang hanggan. Napakalaking bagay kasi na ating sinusunod ang inuutos ng Diyos. Sa mga una nating tinalakay na, makikita natin ang importansya ng pagsunod, no? Ng obedience. Kasi hindi lang ang pinag-uusapan natin ang dito sa mundong ito Ang hindi natin pagsunod ay maaaring patayin din ang ating kaluluwa, no? At pag nangyari yun, syempre, ayaw naman natin na mapunta ang ating sarili sa dagat-dagatang apoy, no? Hindi biro ang kasalanan at kamatayan ng ating kaluluwa. Kasi wala na tayong hahangarin pang buhay na walang hanggan kung tayo ay mamamatay yung ating kaluluwa. At panghuli, pangwalo, through obedience, we experience the blessing of holy living. Alam naman natin na ang perpekto lang ay si Jesucristo. Pero dahil sa Espiritu Santo na iniwan niya sa atin, ay tinatransform tayo, no? Kaya tayo lagi rin nating inaawit yung Come Holy Spirit, no? Kasi napakahalaga nito na ang power ng Espiritu Santo, it transforms us from within and we grow in holiness, no? Kaya tayo nagkakaroon ng spiritual growth. Kaya maraming salamat talaga sa Espiritu Santo na napapaging banal din tayo, no? Na nadadapa minsan, pero pinipilit natin yung makasunod ng 100%. Kasi nagagawa natin to dahilan sa binigay niya sa atin na Espiritu Santo, no? Napakahalaga na mapansin natin ang Espiritu Santo kasama ng ating obedience. Mababasa din natin na sa awit 119, 1-8, na itong 119, 1-8 kasi para siyang nagsasabi na bless yung mga sumusunod. Sa huli nga ang sinabi pa nga niya, I will obey your decrees. Do not utterly forsake me. Huwag mo akong pababayaan. Kaya napakahalaga na ating nasusunod at pinipilit nating sundin, no? Ang inuutos sa atin ng Panginoong Jesucristo at sa tulong din ng Espiritu Santo. Tayo magwakas sa ating pag-aaral. Hayaan niyo muna akong i-share sa inyo ang tinuro ng ating Panginoong Jesucristo na yung let us grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Ano ba yon? No? Ikinumpara tayo sa mga ground na paano ang person nagre-respond kay God, no? Maaring pagtapon ng mga butil, mga seeds, merong bumagsak sa lupa na kinain lang din ng mga ibon, at meron naman na na-choke ng mga weeds, lumaki man pero hindi na tumuloy ang paglago, no? Meron naman ang mga
nahulog sa good soil. And it yielded, no, nagkaroon ng magagandang bunga. And maraming hundredfolds na bunga. At ngayon, tanungin natin sa sarili natin, saan ka ba dito, kapatid, sa iyong buhay spiritual? Ikaw ba yung hindi na tumuloy? Definitely, hindi ikaw yun kasi nandito ka pa sa community. Yung pangalawa naman ay lumaki, naging active pero hindi na tumuloy ang growth. O etong panghuli na tuloy-tuloy ang paglago sa spiritual na buhay, no? Ang pagsunod sa Panginoon Diyos. Kaya basahin natin ang ikalawang Pedro 3:18. But grow in grace in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him glory both now and forever. Amen. Yan, natapos na tayo sa ating pag-aaral. Naway ang pagsunod natin ay maging daan upang makamit natin ang mga fruits of the Holy Spirit. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pagmamahal, pagsisilbi, at panalangin sa ating Panginoon Diyos. Naway tayo lahat ay makarating sa buhay na walang hanggan. Patuloy sumainyo ang katotohanan. God bless!